Ito po yung tanong ni Jonathan Reyes. Ang sabi niya, tanong ko lang po mga sir, saan po ba nagmula o paano nagsimula ang lunar Sabbath o new moon? Salamat po. Ito po mga kapatid ang tanong ni Brother Jonathan Reyes. Of course, yung magkakaroon ng interest dito ay mga naniniwala sa Sabbath. Ang issue lang po kasi ay ano po yung tunay na Sabbath. Malamang ang iba dyan na hindi naniniwala sa Ten Commandments at saka siyempre yung Sabbath ay mag-comment po ng iba sa ating flow ng pagsagot dito sa tanong na ito. Ang pag-iusap po lang sana doon po sa mga interesado tungkol dito ay ating pong pakinggan mabuti. Kasi lalo na po, ako po kasi naniniwala mga kapatid, dahil nga hindi naman natin pwedeng tanggihan na mahalaga yung Sabat. Ito ay tanda na binigyan ng Diyos sa kanyang bayan. Nasa 10 utos ito. At katulad na aking sinasabi, bihirang-bihirang Seventh Adventist na lumilipat sa ibang panampalataya na purely ang reason ay doctrinal. Kadalasan po na umaalis ay hindi po talaga doktrina yung dahilan. May burong ibang dahilan at ginagawa na lamang reason yung doktrina, mga kapatid. Yan po yung aking alam sa lahat po ng umalis sa Seventh-day Adventist. Ano po? So, sa atin po na mga Seventh-day Adventist, bihira tayong mahikayat ng mga Sunday keeper. Pero merong malaking possibility na tayo po ay ma-attract or magka-interest doon sa mga kapwa natin, mga Sabbath keeper. Particular dito sa ating pong natanggap na tanong na kapag hindi po kayo malalim ang alam dito ay mako-curious po kayo at magkakaroon kayo ng interest para makinig at may tendency po na makuha yung inyong interest o attention at mauwi po doon sa pagkahikayat na tinatawag po mga giyon na taga-subaybay. Alam niyo kung bakit? Kasi sa Bible, kung i-research ho ninyo, kung meron kayong application ng Bible app sa inyong laptop, sa cellphone, pag tinype nyo po, sinearch nyo yung Sabbath, ay ang dami pong lalabas na talata na magkasamang binabanggit yung Sabbath at bagong buwan. Yung pong tinatawag na lunar Sabbath o new moon ay kadalasan ho ay magkasamang binabanggit po yan sa talata ng Biblia. Kaya nga mahalaga na atin din po itong bigyan ng pansin sapagkat kung titingnan na, pag-aralan natin mabuti, tama po yung isang author na kanyang sinagot ng detalyado, yung Lunar Sabbatarian, at ang title niya ay The Big Lie. Kasi para siyang totoo, pero isang malaking kasinungalingan. Ang kanya pong pagtalakay doon bilang patunay doon sa theory tungkol po doon sa Lunar Sabbatarian. So, ang tanong, sino po ba at paano nagsimula ang lunar Sabbath or new moon? Of course, mga kapatid, sa creation ay wala ho tayo doon mababasa na lunar Sabbath. Pag sinabi ko sa lunar, yan ay base sa buwan. Ito po, tingnan nga lang po natin saglit itong kahulugan ng lunar Sabbatarian. Pag nag-search po kayo sa internet, nag-question po kayo, halimbawa, origin of the lunar Sabbath, ang lalabas po na pangalan na nag-aangkin na siya ang nakatuklas ng tamang pangingilin ng Sabbath ay lalabas ang pangalan ni Jonathan David Brown. Ayan. Inaangkin niya, tahasang inaangkin po niya na siya ang kauna-unahang nakatuklas sa tamang Sabbath ayon sa Biblia. At tinatayang ito po ay nakilala noong 20th century. Ngayon, ganito po ang ating mababasa sa isang website, The Origin of the Lunar Sabbath. Ang sabi po rito, what is the lunar Sabbath? Yan muna ang alamin natin. Ano po ba itong lunar
Sabbath na ito. The lunar Sabbath ignores the current weekly 7-day cycle in use today as uses the moon to determine when a new week begins and ends. So, rather than observing the Sabbath on the 7th day of requiring uninterrupted 7th-day week, lunar Sabbatarians restart a weekly 7-day cycle near the beginning of each lunar month. A lunar month follows the phases of the moon rather than the 30 to 31 days calendar in use today. Ayan daw. So itong mga lunar Sabbatarian, mga kapatid, ay binabanggit po ito. Kung titingnan natin, pag-aralan pa natin ito, ay hindi po sila gumagamit ng weekly cycle. Ang ginagamit po nila ay nagbe-base po sila sa new moon, kaya tinatawag na lunar Sabbatarian. Ito pong isang kilala na may magagandang video sa YouTube, sa Facebook, na tinatawag pong The World Last Chance. Mapagkakamalan po ninyo sila ay 7-day Adventist. So ingat po kayo, ano? Hindi po sila 7-day Adventist. Hindi po sila SDA. Ano? Sila po ang mga lunar Sabbatarian. Ano? So nakabase po sila sa lunar. Kaya nga, ating pag-aaral ngayon ay titingnan ho natin ang ilang mga impormasyon tungkol sa bagay na ito. Kung kayo ho ay nakabili ng aklat na reforma sa mga reforms, isa po ito sa tinalakay ko doon, the new moon or lunar Sabbatarian. Ayan. So, ang doktrina ng grupo na kilala sa bansag na new moon ay tinatawag naman itong lunar Sabbatarian. At meron po kasi tinatawag na Hebraic movement. Kumbaga, medyo naintriga po ako dito. At nakikita po natin na mapahudyo o Kristiyano, ayun sa kanila, hindi, kumbaga sa ating po pag-aaral ngayon, hindi gaanong nag-aaral ng malalim, ay pwedeng iwanan o pwedeng mahikayat o pwedeng maakay. Kasi, aminin natin, meron silang magandang presentation pagka pinaginggan ho natin. No? So, pag-usapan natin ito, base sa pagkat ito naman itinanong sa atin. Ang paksang ito ay hindi na po natin maibibigay yung ibang detalye para malimitahan yung ating oras. Ano? Pag-usapan po natin kung paano na itong lunar Sabbath ay matatawag po nating false doctrine or maling interpretation. Ano? Ang lunar Sabbath po ay nabubuo sa pamamagitan ng mga taong seryoso sa pagtuklas ng katotohanan. Subalit, nakakalungkot sapagkat nagkamali sila sa kanilang batayan. Kasi sila ay nangahawakang matibay sa katuruan, subalit naging mali po ang kanilang batayan. Hindi ganun kalalim ang kanilang pundasyon. Kaya nga sabi po natin, dapat ay magkaroon tayo ng interest tungkol sa bagay na ito. Kaya dapat po natin itong pag-ukulan ng pansin. Narito po yung ilan sa mga kanilang mga basihan. Punta po tayo sa reason number 1. Ayan. Sa kanila, ang Sabbath ay dapat nakabase sa lunar calendar. Kung narinig na po ninyo yung lunar calendar na tinatawag, sabi nila, dapat ito po ay nakabase dito. So itong lunar Sabbath theory ay nagtuturo, mga kapatid, na ang Sabbath ay hindi ito basta tumutukoy lamang sa ikapitong araw bawat linggo. Ayon sa kanila, ang Sabat ay ang araw pagkatapos ng 6 na araw na pagtatrabaho. At ang pagbilang ay umpisa sa pasimula ng bawat buwan. Sa ganong paraan, ang Sabat ay hindi na ito yung ikapitong araw ng sanglinggo, kundi nakabatay na ito sa tinatawag nilang lunar cycle. Ang pinaniniwalaan nilang matibay na basihan ay dahil sa maraming ang talata sa Biblia na magkasamang binabanggit yung Sabat at bagong buwan. Kaya lang, tama kaya ang ganitong katuwiran? Kung pag-aralan natin mabuti, mga kapatid, ang katuruan ng lunar Sabbatarian ay wala silang matibay na talata bilang batayan. Ito po, mga kapatid, yung outline na ginawa nila. Sabi po dito, first, there is a new moon day.
So, hindi daw mag-o-overlap ito, mga kapatid. Yung new moon, hindi yan yung Sabat. Second, there are 6 working days. Yung 6 working days, hindi rin yan, wala dyan yung Sabat. Kasi 6 working days nga. Third, there is a Sabbath. No? So, ang first, yung new moon, hindi yan yung Sabat. At yung 6 working days, ay wala rin yan yung Sabat. Nakabukod ang Sabat. Therefore, mga kapatid, ang tatlong ito ay hindi pwedeng magkaroon ng overlap. Ibig sabihin, ang Sabat ay hindi maaring tumapat sa bagong buwan o kaya sa 6 na araw ng paggawa. Ganon din, ang bagong buwan, new moon, ay hindi maaring tumapat sa 6 working days. Ano po, ang new moon ay palaging nasa unang araw ng buwan. So, unang araw ng buwan, tapos 6 working days. So, yung unang araw, isang araw yon plus 6 working days, 7 yon. Ang Sabat, doon pa lang siya lilitaw sa pang-8 araw ng buwan. Kasi nga, hindi ito pwedeng mag-overlap. Therefore, ganito po ang kanilang kalendar, mga kapatid. Yan o. The month according to the lunar Sabbath theory. So, nakita mo yung number 1 dyan. Yan yung new moon. Tapos itong number 2, 3, 4, 5, 6, 7, yan yung 6 working days. Kaya pagdating ng ika-8 araw, doon pa lang yung first Sabbath of the month. Yan po yung kanilang calendar, mga kapatid. So, ibig sabihin, yung next Sabbath po nila ay magiging Pitsa 15. No, 15th day of the month. And the third Sabbath ay magiging 22nd of day of the month. At ang last ay siyempre magiging 29th day of the month. So, yung pagkakaayos po rito ay ganyan. Ang problema po, mga kapatid, ang susunod na linggo ay walang bagong buwan. Kaya 6 na araw ang nang paggawa na lang. Kaya ang susunod na Sabat ay ang date na yan. Titingnan nyo po yan. Ngayon, tingnan nyo ninyo, mga gil na taga-subaybay, kung ano po yung magiging problema. Wala kasi makapagsasabi at walang makakatyak tungkol sa Pitsa 30. Yung nakikita po nyo, yung exist po doon, yung lumampas, 30. Wala hong makakatyak kung saan yan ilalagay. Araw ng buwan, kung ito ang ating pagbabasihan, ang ika-30 araw, ay papatak bilang unang araw ng kasunod na buwan. Dapat. Kasi natira siya eh. Saan mo ngayon ilalagay? So sa ganitong ayos, lalabas na ang ika-30 araw ng buwan ay magiging new moon sa unang araw ng susunod na buwan. Kung magkaganon, malaki ang pagkakataon na magkagulo-gulo ang pagbilang sa susunod na buwan. Kaya ang tanong, alin dyan ang magiging new moon sa susunod na buwan? 29th or 30th day ng nakaraang buwan. So, ito yung error number 1 ng lunar Sabatarian, mga kapatid. Kasi, saan mo ngayon ilalagay yung 30? Ang mangyayari niyan sa susunod na buwan, kung ganyan uli ang ayos, ay hindi na po patakpo ng ika-8 araw. Kasi dapat, sa susunod na buwan, magsisimula siya sa una uli. Kasi nakafix na po yung kanilang Sabat sa Pitsa 8, 15, 22 at 29. Kaya naturalmente, sa susunod na buwan, ilalagay mo yun sa unahan niyang 30. Kaya ang problema, ang magiging 1, mapupunta sa ika-2 araw, yung first, yung unang araw ng buwan. New moon yun. Sabi nila, hindi pwedeng mag-overlap. Di sablay na kaagad, mga kapatid. Di ba? Makikita na natin yung problema. So, ito po talaga ay may error na tinatawag, mga kapatid. Sabi nga nila, new moon ay palaging nasa unang araw ng buwan. Kaya lang, yun ang malaking problema dito sa ating nakita. Isa pa sa nakikita po natin na problema ng lunar Sabatarian ay ito. May talata na pinagbabatayan sila. Ito yung tinatawag nilang Moedim appointments. Yan. Sa Hebrew word ay yung Moedim appointments ay mababasa sa Bible, ay mababasa po ito sa Leviticus 23 verse 2. At ganito po ang ating mababasa sa talata. Siguro basahin na po natin verse 2 hanggang 4. Salitain mo sa mga anak ni Israel. 23 verse 2 hanggang
Salitain mo sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila ang mga takdang kapistahan sa Panginoon na inyong itatanyag na mga banal na pagpupulong ay ito nga ang aking mga takdang kapistahan. Ayan, kapistahan. Diyan po yung word na mued, mga kapatid. 6 na araw nagagawa sa talatang 3. Datapat sa ikapitong araw ay sabat sa natakdang kapahingahan. Siyang banal na pagpupulong. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin. Isang sabat sa Panginoon sa lahat ninyong tahanan. 4. Ito ang mga takdang kapistahan sa Panginoon ng mga banal na pagpupulong na inyong itanyag sa takdang panahon. Yung pong takdang panahon at saka yung takdang kapistahan doon sa verse 2, ang Hebrew niyan ay mued. Mued. So ayon sa kanila, ang Hebrew word na mued or muedim ay magiging guide ito ng buwan. At sa Leviticus 23 ay binanggit ang unang muedim or appointment or takda. Takdang panahon. Ang kanilang konklusyon, ang unang Sabbath ay magiging batayan ng lunar cycle. Ito po doktrina nila, mga kapatid. So, sa unang sulyap, parang ito ay tama. Subalit ito nga ba ay matibay na batayan, mga gilo ng taga-subaybay? So, kung titingnan natin, ito sa malawak na paraan ng pagsusuri, marami po ito talagang lalabagin kung tutuusin na talata sa Biblia patungkol sa ikapitong araw ng sanglinggo. Bakit? Ito ang summary ng lunar theory para magkaroon ng sariling analysis ang mga taga-subaybay po natin kung meron ba talaga silang batayan sa kanilang pinaniniwalaan. Ano po yung masasabi po nating error po nila? Narito po ang pagkakamali ng lunar sa Batarian movement. Simulan natin yung pagsusuri, pasimula sa creation. Ito po ang point by point refutation natin. The Sabbath in creation account. Sa Genesis chapter 2 verses 1 to 3 ay ganito ang ating mababasa. At nayari ang langit at ang lupa at ang lahat ng natatanaw sa mga iyon. At ng ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kanyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madlang gawa niyang ginawa. 3. At binasbasan ng Diyos ang ikapitong araw at kanyang ipinangilin sapagkat siyang ipinagpahinga ng Diyos sa madlang gawang kanyang nilikha at ginawa. Pansinin nyo natin dito, mga kapatid. Diyan sa talata, wala ho tayong nabasa dyan na buwan. Wala ho tayong nabasa dyan na buwan, pero sang-ayon sa kanila pong theory, ayon sa kanila yung word na moedem or appointment na ginamit nila sa Leviticus 23 verses 2 at saka yung sa 4 yung word na takdang kapistahan, takdang kapanahon. So, ito raw magiging gabay ng buwan. Ito yung magiging appointment. Kaya ang unang Sabat ay magiging nakabatay sa lunar cycle. Yan. Kaya lang doon sa Genesis na binasa po natin, mga kapatid, wala namang lunar dito. Wala namang buwan. Ikapitong araw pa lang yan ng isang linggo. So, sablay ka agad, di ba, mga kapatid at mga kaibigan. So, wala pong ang nabanggit ho dyan ay ikapitong araw. At pagdating sa Exodus 20 verses 8 to 11, kung titingnan ho natin, nung iutos ang Sabat, ay hindi sinabi roon na ibatay sa buwan, kundi ibatay sa creation. Basahin natin. Alalahanin mo araw ng Sabat upang ipangilin. 6 na araw, nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Verse 10, ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na yan, huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki, ni babae, ni ang iyong aliping lalaki, ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan. Verse 11, sapagkat sa 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat at lahat ng nangaroon. At nagpahinga sa ikapitong araw na anupat pinagpala ng Panginoon ang araw ng Sabat at pinakabanal. Nang iutos ito ng Panginoon, bagaman hindi tayo naniniwala na dito pa lang ito inutos na ipangilin, ay hindi po binanggit yung lunar or buwan. Ang binanggit sa verse 11 ay yung Genesis chapter 2 verses 1 to 3. Kaya yung sinasabi nila yung moedem, appointment based sa lunar ay basag na po kaagad yun.
Wala na po kaagad yun. Puntos, mga kapatid, sa pag-uutos po rito. Ang pattern na ito mula sa 6 na araw ng paggawa hanggang sa 7 araw na Sabat ay base mismo sa utos ng Diyos na nakasulat sa 10 utos. Pansinin natin, wala talagang nakasulat dyan na new moon or bagong buwan. So, tingnan ho natin, ang Sabat na ito ay ginawang tanda ng Diyos sa kanyang bayan. Iniutos ito. Wala tayong mababasa na lunar Sabatarian. Kaya, ang direktang masasabi po natin, ang lunar Sabatarian teaching or new moon na binabanggit na tamang Sabat na ipangilin ay hindi po biblical. Yan po ang nakakalungkot po dyan. Sa pangtalata, sa Deuteronomy 5:12, iyong ipagdiwang ang araw ng Sabat upang ipangilin, gaya ng iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Okay. So, sa 13, 6 na araw, nagagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. 14. Ngunit ang 7 araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw, ni ang iyong anak na lalaki ni babae, ni ang iyong aliping lalaki ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, ni ang iyong taga-ibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan, upang ang iyong aliping lalaki at babae ay makapangpahingang gaya mo. 15. At iyong alalahanin na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas ng Panginoon mong Diyos doon sa pamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't iniutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang Sabat. So, wala ho dito sa talata, mga kapatid, wala po rito yung salitang bagong buwan. Bagaman sinabi ko kanina na maraming talata sa Biblia na nandun sa bagong buwan, pero doon sa direktang pag-uutos tungkol sa pangilin ng Sabat, tulad po nitong talatang ito, ay wala po doon na ibase sa bagong buwan ang pangingilin. Doon sa verse 13, sa 6 na araw, gawin mo ang iyong gawain, ngunit sa 7 araw ay Sabat. Yan ang nakalagay dyan sa verse 13. Sabat, ano? Araw at Sabat sa Panginoon mong Diyos. Ganun din sa verse 14. So, ito po yung maliwanag na katotohanan, mga kapatid, na wala ho sa Bible, na wala sa Biblia na ang 7 araw ay kasunod ng 6 na araw na paggawa na nakabatay o nakaugnay sa bagong buwan. Pwede ang nasa Biblia 6 working days mula sa unang araw. Ng sanglinggo. Pero hindi sinasabi, may bagong buwan muna na hindi mag-overlap yung 6 working days. Kaya magiging 8 araw. Wala. Talagang 7 lang talaga, mga gilo na subaybay. So, makikita natin na tama yung sinasabi po ng The Big Lie na ito po ay theory. Kaya ang katuwiran ng Sabat ay dapat nakabase sa lunar cycle. Para po dun sa nagtanong ay hindi po matibay na batayan. Ang sabi nila, ang Sabat ay appointment time. Yun ang sinasabi nila eh. Malinaw naman dito sa ating nabasa, mga kapatid, na ito naman ay appointed time. Yung pong Leviticus na binasa natin sa chapter 23, yung Hebrew na moed or moedem, plural, ay naisalin na appointed time doon sa verse 2, 23 verse 2, ay naisalin itong kapistahan. Sa verse 4, takdang panahon. Yung Deuteronomy, yung Leviticus 23 yung sinasabi ko. Pag lagay mo doon yung 23:2, ang nakasulat doon ay takdang kapistahan diyan sa bandang huli, mga kapatid. Sa verse 4, takdang panahon. Sabi po doon, ito pa sa original na Hebrew word, ito ay moed. Appointed time or appointments. Kasi sa kanila, yung kapistahan, appointment mo yon para ilaan sa Panginoon. At the same time, yung appointed time na tinatawag o matagdang panahon ay talagang itinakda mo ito para sa Panginoon. Pero kung i-insert na natin na yung appointed time ay nakabase sa lunar o sa bagong buwan, ay mangangapa na ho tayo. Malaking problema na po ito. So, nagbigay sila ng conclusion dahil na nga sa yung Sabat ay moed. May babasa pa rin tayo sa awit, pero hindi natin babasahin, ay hindi po ito nakikita natin ito malinaw. So,
Kung mapapansin natin, yung moedem ay ginamit ito hindi sa weekly Sabbath. Doon sa 23 verse 2 at 4 ng Leviticus. Ibig sabihin, hindi tamang ibase ang pangingili ng weekly Sabbath sa lunar cycle. Ayan po ang masasabi po natin dyan. Sa madaling salita, yung Leviticus 23 at yung iba pang talatang ginagamit po nila ay hindi pwedeng gawing doktrina sapagkat ito ay tumutukoy sa kung ano ang papel ng buwan, yung moon, bakit siya nilikha, hindi para magdetermina sa lingguhang Sabat. Ayan. So, dapat malinaw po sa atin yan. Kung magkaganon, ang mued ay ginamit na walang kinalaman sa buwan ayon sa bilang 28, 2, 4. Ano po? Sabi doon ay iutos mo sa mga Israel. Sabi po doon. Ngayon, shortcut ng natin dito mga kapatid. So, yung tatlong kategory ng araw based sa lunar Sabbatarian, yung New Moon Day, 6 working days, at saka Sabbath ay wala ho sa Biblia yon. May isa pang talata na pinagbatayan siya ng Ezekiel chapter 46 verse 1. Ang sabi po ay ganito. Ganito ang sabi ng Panginoon Diyos, ang pintuang daan ng lalong loob na looban na nakaharap sa dakong silanganan ay sasarahan sa 6 na araw na iginagawa. Ngunit sa Sabat ay bubuksan at sa kaarawan ng bagong buwan ay bubuksan. Ito lang po yung maituturing na pangbato nilang talata, mga kapatid. So, granting, no, but not conceding. Paano kung ang bagong buwan ay tumapat ng Huwebes sa lunar calendar month? Isasawara ba nila yung gate o hindi? Yan ang tanong, mga kapatid. So, hindi ho ito nasasagot ng mga lunar Sabbatarian. Ang paliwanag kasi nila, ang Sabat ay hindi pwede tumapat sa alinmang 6 working days. Dahil nasa utos na ang 6 na araw ng paggawa, pagdating ng Sabat ay magpapahinga. Pero papaano ngayon yon? Yung sinasabi dyan sa Ezekiel na ang pintuang daan ng lalong loob-looban na nakaharap sa dakong silanganan ay sasaram sa 6 na araw na iginagawa. So isasara no? Ngunit sa Sabat ay bubuksan at sa kaarawan ng bagong buwan ay bubuksan. So, meron pong problema dito, mga kapatid, kung ating pong uugating mabuti. Tuturing po natin, ito po ay hindi po matibay na mapagbabatayan. Okay? Meron pa ako gustong bansinin po dito. Isa sa kanilang problema na maituturing dito. Tingnan natin kung may makikita po tayong punto doon sa ginagamit pa nilang talata, yung Exodus 16 verse 1. Sa kanila kasi ay tingnan po natin ang nakasulat po dyan. At sila naglakbay mula sa Elim. At ang buong kapistahan ng mga anak ni Israel ay dumating sa ilang ng Sin na nasa pagitan ng Elim at Sinai ng ikalabing-limang araw ng ikalawang buwan. Pagkatapos na sila'y makaalis sa lupain ng Ehipto. So ayon pa sa pinaliwanag natin kanina, ayon sa kanila, malinaw na ang 15th daw ng ikalawang buwan ay Sabat. Kasi ang sabi dyan, ng ikalabing-limang buwan. Kaya yung calendar po nila na pinakita natin kanina, tama daw. Yan yan. Kasi may talata. Kaya pag tinan mo nga naman, ng ikalabing-limang araw ng ikalawang buwan. Ano daw yan, mga kapatid? Nang sila'y naglakbay mula sa Elim at ang buong kapisanan ng Israel ay dumating sa ilang ng Sin na nasa pagitan ng Elim at ng Sinai ng ikalabing-limang araw ng buwan. Ngayon, para sa kanila, yung Sabat na yan ay hindi yan pwedeng tumama sa 6 working days. Pero dito, kung titingnan ho natin, mga kapatid, ay ano ba ang ibig pong sabihin ng talata? Ang sabi dyan, kinabukasan ay unang araw. Ayon sa kanila, ang 15th day daw ay ikalawang buwan, ay Sabat. Ayun. Dahil kinabukasan ay unang araw na namumulot ng mana at sa ikadalawamput dalawang araw ay Sabat. Uli, 8, 15, 22. Ngayon, kung titingnan ho natin, mga kapatid, hindi naman Sabat yung binabanggit dyan. Ngayon, tingnan ho natin. Kung titingnan natin, kung hindi talaga natin susuriin ito, mga gila na taga-subaybay, at hindi natin sila uusisain, ay parang hindi ganun kalalim yung ating alam, ay hindi natin alam kung paano nga naman ito sagutin. So, ano yung explanation natin dito sa talata na ginagamit nila? Bakit may 15th day na binabanggit dyan? 15th day ng ikalawang buwan.
parang tumama nga naman. So ang lunar sa Bataryan, mga kapatid, ay gumagamit sila ng Yashar, Book of Yashar, doon sa 82.6 para suportahan ang kanilang timetable. Sa ikalawang buwan, parang may point nga naman sila. So, balit kung itutuloy natin, hanggang sa ikatlong buwan, ay magkakaroon po ito ng malaking problema based po doon sa ating pinakitang hitsura ng kalendaryo. Sa makatuwid, ito pong talatang ito na ginagamit po nila ay hindi naman sinabi po dyan na yan po ay Sabat, kundi po sila po ay naglakbay. So, hindi sila nagpahinga. Okay? So, yung pong detalyadong explanation po nito ay nandun po sa reforma sa mga reform. Bonus na lang po ito dahil nga ang inaalam sa paano ito nag-originate at binigyan na lang po natin din ng bonus kung sino po yung gumawa nito at ano po yung error ng kanila pong paniniwala, mga kapatid. Okay.